Nagsimula ang kwento sa isang pamilyang nagbabakasyon na parang vloggers, ikot-ikot sa buong Europa sakay ng barko. Kasama sa tropa si Richard, isang batang lalaki, at ang pinsan niyang si Emily, 7 taong gulang at certified kulit. Kasama rin nila ang tatay ni Richard at ang kusinero ng barko na si Patty na mas mahusay pa sa kusina kaysa sa Google Recipes. Marami ring ibang pasahero sa barko pero biglang nagkaroon ng sunog. Hindi dahil sa sinunog ang adobo, kundi dahil malas talaga ang araw na yon. Sa gitna ng sigawan, iyakan at takbuhan, mabilis kumilos si Patty. Parang action star, sinungkit niya sina Richard at Emily at isinakay sa maliit na bangka. May ilan pang nakatakas pero dahil sa sobrang kapal ng usok, parang grupong nagkahiwa-hiwalay sa mall. Nagkaligawan lahat. Ayun, naiwan si Patty at ang 2 bata sa gitna ng karagatang Pasipiko. Walang signal, walang wifi, walang pagkain delivery. Isang umaga, paggising ni Emily, napansin niyang may isla sa malayo. Sa sobrang tuwa, itinuro niya ito na parang nakakita ng libreng toy sa fast food. Siyempre tuwang-tuwa rin si Patty kaya todo kayod siya sa sagwan hanggang makarating sila sa Pampang. Pagdating nila, jackpot, may mga ibon, may sariwang bukal ng tubig at may pagkain. Parang all-inclusive resort pero walang kama at aircon. Huminga sila ng maluwag, may pag-asa pa pala silang mabuhay. Habang naglilibot sila, nakakita sila ng isang lata na puno ng alak. Bonus stage! Pero bago pa man sila makapagdiwang, biglang nakakita si Richard ng bungo ng tao. Ayan, biglang naging horror movie ang bakasyon. Dahil sa takot, pinayuhan agad ni Patty ang mga bata. Huwag na huwag ninyong kakainin ang pulang prutas diyan. Hindi yan mansanas. Lesson yan. Lumipas ang mga araw at tinuruan ni Patty si Richard ng mga survival skills. Paano mangisda, gumawa ng tirahan, at mabuhay ng walang Facebook. Isang gabi habang tulog na ang mga bata, naparami ang inom ni Patty. Bigla siyang may narinig na kakaibang tunog mula sa kabilang bahagi ng isla, parang horror sound effect na walang background music. Kinaumagahan, sinuri niya ito at nakita niya ang bakas ng dugo at mga pira-pirasong labi sa bato. Sa takot, dali-dali siyang bumalik at binalaan ng mga bata na huwag lalapit doon kahit kailan. Lumipas pa ang ilang araw, isang gabi muling uminom si Patty ng sobra. Nagtawanan pa silang 3 hanggang sa makatulog siya. Pero sa kalagitnaan ng gabi, tahimik siyang umalis. Kinaumagahan, hindi na siya makita ni na Richard at Emily. Sa paghahanap nila sa dalampasigan, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Patty. Natakot at lungkot na lungkot ang dalawa, kaya bumalik na lang sila sa kubo. Isang gabing puno ng katahimikan at kaba, naisip ni Emily na baka mas mabuting umalis na sila at maghanap ng ibang isla, bagong buhay, bagong trauma. Pagsikat ng araw, nag-impake sila ng kaunting gamit at naglayag patungo sa kalapit na isla. Doon nila ginamit ang mga itinuro ni Patty. Nagtayo sila ng bahay, naghanap ng pagkain, at unti-unting bumuo ng panibagong buhay parang survival reality show. Walang premyo. Lumipas ang mga taon. Lumaki sila at naging ganap na mga adulto, sanay na sa buhay isla. Pero habang tumatagal, may kakaiba silang nararamdaman sa isa't isa, mga damdaming hindi kasama sa survival manual ni Patty. Araw-araw palala ng palala. Madalas mahuli ni Richard si Emily na nakatingin sa kanya. At ganoon din siya. Isang hapon, habang naglalakad mag-isa si Emily, may narinig siyang mga tinig ng tao mula sa malayo. Sinundan niya ito at natuklasan ang isang kakaibang estatwa na may bakas ng dugo. Takot na takot, tumakbo siya pabalik at isinumbong kay Richard. Galit siyang pinaalalahanan ni Richard na huwag lalampas sa ipinagbabawal na bahagi ng isla, parang no entry, pero mas creepy. Gabing iyon na naginip si Emily na nalunod at nawala si Richard. Nagising siyang umiiyak at niyakap ito ng mahigpit. "Pangako, huwag mo akong iiwan," pakiusap niya. "Pangako," sagot ni Richard, dala ng emosyon, init ng gabi, at kawalan ng ibang tao sa isla. Naghalikan sila, pero biglang umatras si Emily. Naguguluhan, nalulungkot, at parang na-realize na complicated pala ang island life. Kinaumagahan, biglang umiwa si Richard kay Emily, parang ex na ayaw mangsin. Nang lapitan siya ni Emily, bigla siyang nagalit kahit wala namang load o wifi na dahilan. Ilang sandali pa, napansin ni Richard ang isang barko sa malayo. Para siyang nanalo sa raffle, takbo agad siya para magsindi ng apoy na magsisilbing, "Uy, nandito kami." Pero plot twist, wala palang inihandang senyas si Emily. Nang tanungin niya, diretsahang umamin si Emily na ayaw na niyang umalis sa isla. Feeling niya, ito na ang tahanan niya. Walang bills, walang trabaho, puro nyog. Samantalang si Richard naman, sabik na sabik nang bumalik sa sibilisasyon at makakita ulit ng kutsara. Sa sobrang inis, nagtangkang gumawa si Richard ng sariling balsa. Feeling expert pero pagdating sa dagat, wasak agad. Kaya balik loob siya sa isla, basang-basa ang pride. Doon na sila nagkaroon ng matinding away. Sa sobrang galit ni Richard, itinapon niya ang gamit ni Emily at pinalayas siya.
parang teleserye. Pero walang commercial break. Walang mapuntahan si Emily. Kaya nagtago siya sa maliit na kuweba habang bumubuhos ang ulan. Wasak ang samahan, sugatan ang damdamin at parehong dramatic. Isang araw, bumisita si Emily sa estatwa para mag-alay ng bulaklak, para humingi ng tulong sa kahit sinong available. Pero pag-uwi niya, naapakan niya ang laso na isdang bato. Ayun, bagsak ang katawan parang cellphone na walang battery. Dahil sa pag-aalala, hinanap siya ni Richard at natagpuan siyang mahina at naghihirap. Ikinuwento ni Emily ang nangyari at sa kanyang panghihina, hiniling niyang dalhin siya sa estatwa para manalangin. Dinala siya roon ni Richard at matapos ang pahinga at dasal, unti-unti siyang gumaling. Parang may free health insurance ang isla. Habang bumabalik ang lakas ni Emily, bumabalik din ang lambingan. Tawanan ulit, kwentuhan at mas naging malapit. Hanggang isang araw, diretsahan na nilang inamin ang tunay nilang nararamdaman. Wala nang paligoy-ligoy, island style. Masaya na ang mga araw nila puno ng pag-ibig hanggang mapansin ni Richard na madalas mapagod si Emily. Nang tanungin niya, inamin ni Emily na parang gumagalaw mag-isa ang kanyang tiyan. Hinawakan ni Richard at oo, gumalaw nga. Ayun na, may bagong karakter na paparating. Isang gabi, may narinig si Richard na kakaibang tunog. Nalaman niyang may tribong dumarating sa isla para sa mga ritual. Sa takot, tumakbo siya pabalik, pero narinig niya si Emily na sumisigaw. Pagdating niya, nanganganak na pala si Emily sa ilalim ng maliit na silungan. Sa tulong ni Richard, ligtas na ipinanganak ang isang sanggol na lalaki. Sa sobrang tuwa, pinangalanan nila itong Patty bilang alaala sa kusinerong naging bayani ng kanilang buhay. Lumaki si Patty na masigla at palaging pinaaalalahanan ni Richard si Emily na umiwas sa mapanganib na bahagi ng isla. Isang araw, bumalik si Richard. Sa lumang pampangat nakita ang mga labi ni Patty, paalala ng kanilang pinanggalingan. Lumipas ang mga buwan, masaya at payapa ang kanilang munting pamilya. Hanggang isang hapon habang naglalaro sila sa tabing dagat, dumating ang isang bangka. Sakay nito ang ama ni Richard. Pero dahil marumi na ang mukha ni Richard, hindi siya nakilala at naglayag palayo. Nakita nila ang bangka, pero pinili nilang huwag sumama. Masaya na sila sa buhay isla. Walang stress, walang rush hour. Kalaunan, bumisita silang tatlo sa dating isla. Hindi alam ng batang si Patty, pumitas siya ng pulang prutas at inilagay sa bangka. Oops! Pagbabalik nila, nahulog ang sagwan sa dagat. Sinubukang abutin ni Emily pero nabigo, kaya tinawag niya si Richard na agad sumisid. Hindi niya alam. May pating palang papalapit. Sa takot, hinagis ni Emily ang isang kahoy para itaboy ang pating. Tagumpay! Ligtas sila. Pero inanod naman ang bangka sa malawak na dagat. Lumipas ang mga araw na walang pagkain at tubig. Nangihina sila at labis na nag-aalala para kay Patty. Sa ikalawang araw, nakita nilang kumakain si Patty ng pulang prutas. Huli na para pigilan siya, kaya kinuha ni Richard ang natira, hinatit at ibinahagi kay Emily. Tinanggap nila ang kanilang kapalaran at humiga ng magkakayakap, pero hindi doon nagtapos ang kwento. Mula sa malayo, nakita ng ama ni Richard ang bangkang palutang-lutang at agad lumapit. Sa sobrang ginhawa, natagpuan niyang buhay at payapang natutulog sina Richard, Emily at ang kanyang apo. At doon nagtapos ang kanilang kwento.